di ba, na pwede nating hilingin sa Panginoon, marami tayong naiisip na gusto nating hingin sa Kanya. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon sa Biblia, na kung saan may isang pagkakataon ang lingkod ng Panginoon, oportunidad na hindi palaging nangyayari. Sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mong kahilingan? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, walang iba kung hindi si Haring Solomon. Si Solomon, alam natin na ikatlong hari ng Israel, United Kingdom. Alam natin na siya ay naging sumunod sa kanyang ama na si Haring David. Of course, alam natin sa Biblia na si David ay nag-reign for almost 40 years. No? Napakahaba ng kanyang pag-reign bilang hari. At si Solomon, ang kanyang anak, ang kanyang naging successor. At sa kanyang paghahari, tinanong siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mong hilingin? Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi yan sa 1 King chapter 3. Soon after he became a king, sabi ni Lord sa kanya, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Basahin natin sa 1 Kings 3. Magsimula tayo sa verse 4. Sabi ng Biblia, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag at sagradong burol. Talon tayo sa verse 5. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip. At tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Kaya tinanong ko kayo kanina, kung kayo bibigyan ng pagkakataon, anong ihilingin nyo sa Diyos? Anong ihilingin nyo sa Panginoon? Siguro yung iba sa atin, nag-iisip, parang genie, di ba? Hindi na nakapanood ng Aladdin movie, no? Na mayroong nakita siyang takore, na pag inalog mo yun, lalabas yung genie, at mayroong kang wishes na kaya niyang ibigay sa iyo. Siguro yung iba, sasabihin, gusto ko, pastor, ako, gusto ko ng sports car. Ferrari, Lamborghini. Tapos i-flex ko sa EDSA, si-selfie ako, magla-live ako habang nagdadrive. Siyempre, pagmamalaki ko. Siguro yung iba, gusto ng magarbo, malaking bahay, mansyon, maraming salapi, maraming pera. Sino ba naman lang hindi gusto ng pera? Gusto natin yon dahil matutugunan yung mga pangangailangan natin. Siguro yung iba, pipili sila ng kasikatan, ng fame, na sila ay maging artista, makita sa TV, sumikat, madiscover, o kaya naman yung iba ay magkaroon ng recording contracts. Di ba? Na para sila ay sumikat. Pero si Solomon, ano ang kanyang pinili? Humiling siya ng karunungan, ng wisdom galing sa Panginoon. Very wise choice. Very wise decision to make sa kanyang early life bilang hari ng isang malaking bayan. Sabi niya, kung tatalon tayo sa verse 9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Hiniling niya yung karunungan, karoon siya ng wisdom. Yan ang problema minsan sa mga leader na minsan nakaupo sa posisyon,
Gusto nilang naroon pero they lack wisdom. Wala silang sapat na karunungan na mamahala. Naroon lang siguro sila sa posisyon dahil sikat sila, dahil sa nanalo sila, dahil sa kilala sila, maraming bumoto sa kanila, pero wala o kulang ng kaalaman at karunungan kung papaanong mamahala ng tama. Kaya sabi ni Solomon, bigyan niyo ako, Panginoon, ng karunungan, mamahala. At hindi lang mamahala, sabi niya, kung hindi ng karunungang kumilala ng mabuti at masama. Kita natin. Verse 10, dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh o ang Diyos. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humingi ng para sa iyong sarili, ng mahabang buhay o ng kayamanan o ng kamatayan ng iyong mga kaaway, kung hindi ang hiniling mo ang karunungang kumilala ng mabuti at masama, verse 12, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan pa kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga sumunod o susunod pa sa iyo. Galing, no? Kaya nga kung gusto mong tumalino, basahin mo yung mga books na sinulat ni King Solomon. Kaya pag binasa mo yung Proverbs, punong-puno yan ng mga wisdom. Amen? Kung Bible reader ka, di ba? Or kung bago ka pa lang sa paglilingkod sa Panginoon, gusto mong madagdagan, gusto mong rumunong ka sa buhay, tumalino ka sa pagpapatakbo ng iyong pamilya, ng iyong buhay, ng iyong career, simulan mong basahin yung Proverbs, Kawikaan, Ecclesiastes. Di ba? Kaya mga yan, dahil yan ang mga isinulat ni Haring Solomon. Kaya pag binasa mo yung mga books na yan, mamamangha ka eh. Napakagaling nito, may mga payo, words of wisdom. Diba? Hindi yung kung kani-kanino tayo nangihingi ng payo. Hello? May problema ka, nangihingi ka ng payo sa ka-workmate mo na hindi naman kilala ang Diyos. Hindi naman, wala namang alam sa salita ng Diyos. Kaya maraming buhay ang nasisira. Maraming buhay ang napapahamak. Maraming relationship ang nawawasak dahil sa maling desisyon galing sa maling payo. Kaya napakahalaga nun, mga kapatid. Verse 13, patuloy tayo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at ang mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban kita ng mahabang buhay. Kaya kung babasahin mo yung life ni Solomon, siya yung nag-reign na walang gulo, walang conflict, di ba? Walang kaaway, lahat kaibigan niya. Di ba? Bakit? Dahil sa wisdom na ibinigay ng Panginoon. Kaya para maiwasan yung conflict sa buhay, conflict sa mga tao, kailangan mo ng wisdom galing sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo ng wisdom. Kaya nga, sabi sa 1 King, kung babalikan natin 3 verse 9 sa English, sabi niya, therefore give to your servant an understanding heart. Pakahalaga nun, understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. So una, understanding heart. Yun yung hiniling niya sa Panginoon na meron siyang understanding heart na maunawaan niya. Yung mga bagay-bagay, yung mga bagay tungkol sa Diyos, yung mga bagay tungkol sa salita ng Diyos.
Kailangan maunawaan natin yung character ng Panginoon, yung human nature. At higit sa lahat, kailangan maunawaan natin kahit yung mismong ating sarili. Kaya sabi niya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng understanding heart. Napakahalaga nun. Na maunawaan mo ang Panginoon. Na nauunawaan mo yung ways ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi niya, Lord, give me an understanding heart. Pangalawa, help me discern and determine what is right and wrong. Sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng talino na makilala ko kung ano yung mali sa tama at kung ano yung tama sa mali. Maraming tao, mga kapatid, hindi nila kayang ma-differentiate yung tama sa mali. In fact, tayo ay nabubuhay sa worldly culture ngayon na kung saan yung tama ginagawa ng mali. At yung mali, yun na ang ginagawang tama. At napaka-problematic ng ganong pangyayari sa ating lipunan, mga kapatid. Yun ang pinaka-nakakalungkot na mangyari sa ating buhay kung hindi na tayo marunong kumilala kung ano ang tama at kung ano ang mali. At kung yung tama, ginagawa nating mali, at yung mali, yun na ang tama na ating sinusundan sa ating buhay. Kaya nga kailangan manalangin tayo. Humiling tayo sa Panginoon na ang Diyos ay gumawa ng mga leader ng ating community, ng mga politiko, ng mga leader sa ating school system, na maninindigan, na titindig, tatayo sa kung ano ang tama at hindi tindigan kung ano ang mali. Kaya makikita natin dito, Lord, bigyan mo ko ng ability to discern. Hiniling ito ni Solomon sa Panginoon because sabi niya, Lord, ako'y bata. Bata pa ako. Wala pa akong experience paano mag-lead. Kaya bigyan mo ako ng understanding heart. Kaya pag leader ka, dapat may puso ka rin na umintindi. Huwag din yung palagi pag nagkamali yung sakop mo, parang gusto mo nang kainin. No? Halimbawa, boss ka, supervisor ka, manager ka, nagkamali, parang galit na galit ka. Kailangan bilang leader, may understanding heart. Hello? Kung ikaw ay pastor, mahalaga may understanding heart. At kailangan matuto at makilala natin sa tulong ng Panginoon ang tama at mali sa ating buhay. Kailangan ni Solomon yun. Bakit? Dahil sa early stage ng kanyang kingship, mayroong challenge na mangyayari na masusubok kung papaano siya mamuno. Sa 1 Kings 3:16-28, hindi na natin babasahin. Diba? Pero dito na-test yung judgment ni Solomon. Sabi ng story, may dalawang babae na sila ay magkasama sa isang tahanan. They live together. At yung dalawang babae na iyon ay pareho sila ng uri ng kanilang hanap buhay. Sabi ng Biblia, sabi ng Word of God, pareho sila ng employment. Pareho silang prostitute. O nagbibenta ng panandaliang aliw, di ba? Yun ang kanilang trabaho. At dahil doon, sila ay magsisilang ng anak. In other words, sila ay
parehong buntis, nakatira sa isang parehong lugar, parehong sitwasyon, parehong uri ng pamumuhay, at sila ay parehong nagdadalawang tao at parehong nagsilang. In fact, sabi ng Biblia, halos sabay na 3 araw lang ang pagitan. Di ba? So pareho silang nagkaroon ng baby. Parehong babae, pareho ng trabaho. Sa isang lugar, sa isang tahanan. Pero may nangyayari. May nangyayari na nagbago ng kanilang samahan. Dahil yung isang ina, habang siya ay natutulog, hindi niya namalayan na ang kanyang baby sanggol ay kanyang nadaganan, nagulungan, at ito ay namatay. Kaya nga, pag mga magulang talagang ingat sa mga anak, nakita natin to, nababalitaan natin to, aksidenteng nangyari, ganun din ang nangyari sa sitwasyon na ito. 2 ina, parehong nagsilang ng sanggol, pero yung isa, dahil siguro sa pagod o kung anong kanyang ginawa, hindi niya namalaya na yung kanyang anak ay kanyang nagulungan, nadaganan. Hindi niya man lamang narinig na umiyak, hindi man lamang niya narinig na nagpupumiglas. At ito'y namatay. At nung pagkagising niya, nakita niya na patay na yung kanyang anak, ano nangyari? Nakaisip kaagad siya ng paraan na gagawin. Pumunta siya doon sa kanyang kasamang babae, nakatrabaho, ka-workmate, at nakita niya, kinuha niya yung buhay na anak at ipinagpalit niya yung kanyang anak na nadaganan niya, na namatay, ipinalit niya doon sa isang ina na natutulog. So pagkagising nung nanay, sabi ng Bible, nung kanya na sanang papadidehe ng kanyang baby, ang kanyang sanggol na anak, na-realize niya patay na yung bata. Nagulat siya, kanina lang gising, kanina lang buhay, ngayon patay na. Pero nung kanyang makita, tinitigan niyang maigi yung kanyang anak, napansin niya, hindi yun yung anak ko. Di ba? Nung araw wala pa namang tulpo eh. O pwede kang magreklamo. Di ba? So nagtalo sila. Hindi to yung anak ko yung kinuha mo. Sabi naman nung babaeng intrimitida, no? Sabi, hindi, akin to, sa'yo yung patay. So nagtuturuan sila. At dahil doon, lumapit sila sa hari para matapos yung kanilang pagtatalo kung sino talaga ang nagmamay-ari sa bata. Kaya nga nung nangyari yun, mga kapatid, nakikita natin na mayroong 2 uri ng tao. Isa na napahamak ang mahal niya sa buhay dahil sa kanyang kapabayaan. At dahil doon, imbis na kanyang harapin yung kanyang nagawa, anong ginawa niya? Ipinapasan niya yung burden sa iba. Nakakita na ba kayo ng taong gano'n? Na-experience nyo na ba yun? Na siya ang nagkasala, pero ipinapapasan niya yung sisi sa iba. Namatayan siya ng anak dahil sa kanyang kapabayaan. At para maibsan yung kanyang lungkot, ang nasaktan, ang nahirapan, yung kanyang kaibigan, yung kanyang kasama, na nananahimik doon, pinanghimasukan niya ang buhay at ginulo. Minsan yun ang nangyayari sa buhay natin ngayon eh. Na yung buhay natin sometimes nasisira na. Yung trabaho natin namatay na. Yung career mo namatay na. Yung marriage mo namatay na. At imbis na ayusin mo, nakikipagpalit ka
nakikipagrelasyon ka sa iba. At hindi mo alam, yun din, may asawa din na nasisira mo rin ang buhay niya. Hello? Yan ang nangyayari ngayon sa komunidad. Na parang wala na lang. Tinatakasan mo yung buhay mo na pasira at sumasama ka doon sa tao na ayos ang buhay. Nung pumasok ka sa buhay, nasira na rin. Kaya sabi ng mga tao, damay-damay na to. Ang mga tao mahilig tumakas sa responsibility. Ayaw harapin yung nagawa, tinatakasan. At imbis na masolusyonan, imbis na may healing, imbis na ma-restore, ang nangyayari na dadagdagan pa yung sinisira niya, pati ang ibang tao. Kaya nga, kung ano man ang sa palagay mo na nasisira ngayon sa buhay mo, huwag mong takasan. Ano man ngayon sa buhay mo ang palagay mo na namatay, yung marriage mo, yung love mo, sa iyong spouse, sa iyong asawa, sa iyong misis, sa iyong husband, wife, ano man yung pakiramdam mong patay na. Pero kung magtitiwala ka sa Panginoon, kaya niyang buhayin muli yung namatay mong pag-ibig sa iyong asawa, sa iyong pamilya, o sa mga taong iyong minamahal. Hindi takasan. Kung hindi pagkatiwalaan ang Diyos na kaya niyang ibalik muli ang namatay. Yan ang ginagawa ng Panginoon, di ba? Yung mga patay, binubuhay ng Diyos. Yung mga wala ng pag-asa, binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Hindi mo kailangang makipagpalit ng sitwasyon mo sa iba. Kung hindi ang kailangan mo ang Diyos upang ikaw ay bigyan niya ng bagong pag-asa at buhay. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. So anong mare-reflect natin dito sa nangyari ngayon, mga kapatid? Number 1, Roman number 1, anong characteristic ang meron na mare-reflect natin sa situation ng namatay na sanggol? May mga tao na careless. Diba? May mga tao na careless sa kanilang buhay. Careless and careful. Sa buhay natin, may mga nangyayari, mga kapatid, na nagiging careless tayo sa mga desisyon na ating ginagawa. Pakita nyo yung nanay na daganan niya yung kanyang sanggol na anak. Hindi man lamang niya napansin. Hello? Hindi man lang niya siguro umiyak yun, siguro humikbi yun. Naging careless siya, hindi niya iningatan ng husto. At anong nangyari? Anong naging impact nun sa choice na kanyang ginawa? Siya ay naging careless. Ano nangyari? Napahamak ang kanyang mahal na anak. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, tingnan natin yung mga choices na pinipili natin. Huwag tayong maging careless sa pagpili ng desisyon sa buhay. Sa pagpili ng plano, ng direksyon, sa pagtaguyod ng pamilya, huwag tayong careless. Isipin nating mabuti, baka ipahamak to ng aking pamilya. Baka maging kapahamakan ito ng aking mga anak. O itong trabahong papasukin ko, baka mamaya mapanganib ito. Maaari ako mapahamak. Itong relationship na papasukin ko, baka mapahamak ako. Baka malayo ako sa Panginoon. Baka mawala ako sa paglilingkod sa Kanya. Baka mag-backslide ako. Sa trabaho na papasukin ko, baka magkaroon ako, mawalan ako ng oras sa Diyos. Sa negosyo na papasukin ko, baka makasakit ako ng aking kapwa. Baka hindi ako maging blessing.
Baka hindi ako maging pagpapala. Hindi katulad ng babaeng to na wala siyang pakialam, hindi niya napansin na may nag-aagaw buhay na pala. Naging insensitive siya. Sa buhay natin, kailangan maging sensitive tayo, mga kapatid. Hindi yung sensitive na maging matampuhin ka. Kung hindi, maging sensitive ka na baka makapagbigay ka ng burden sa iba. O mamaya hingi ka ng tulong doon yung kaibigan mo. Hirap na sa'yo, matulungan ka lang. Ikaw walang pake, basta matulungan ka lang. Hindi mo na inisip kung anong sitwasyon at kalagayan niya. Kasi may mga tao na hindi kayang tumanggi. Hello? Ang mga kaibigan, sa pamilya, hindi yan kayang tumanggi. Tutulong yan. Pero sometimes a-abuse, kaya dapat sensitive. So yung isang nanay careless, pero yung isa, siya ay naging careful. Kaya nga, kahit nung nakatulog siya, ay nalagaan niya yung kanyang anak, hindi niya hinayaan na magulungan niya. Pero, naipagpalit pa rin yung sanggol niya. Kaya nung nagising siya para pakainin yung kanyang baby, nakita niya, teka lang, tiningnan niyang maigi. Ha? Tiningnan niyang maigi yung bata, sabi niya, hindi ito yung anak ko. So ano naging nangyari? Naging careful siya. Chinek niya. Hindi siya kaagad naglumpasay, may patay na anak. Kung hindi, isinuri niya. Tiningnan niya at napansin niya, hindi ito yung isinilang kong anak. Of course, bilang mga nanay, kilala niyo kung sino yung baby na sinilang niyo. Amen po ba mga nanay? Pagkasilang pa lang yan, nakatatak na yung mukha niyan kaagad sa inyo. Kahit sabihin nyo, makatulog pa kayo sa pagod pagkatapos yung maisilang yung sanggol. Alam nyo, kaya nung sinuri niya, nakita niya agad na hindi ko to anak, nakilala niya. In other words, kilala niya ang kanyang anak. Kaya hindi siya naloko. Hindi siya na-scam. Hindi siya nabudol. Naging careful siya bilang magulang. Kilala niya ang kanyang mga anak. At yun ang isang issue sa atin ngayon, mga parents. Dahil maraming magulang, hindi na nila kilala ang kanilang anak. Oo nga, nakakasama nila sa bahay. Oo nga, nakakasabay nilang kumain. Pero yung realidad, hindi na nila kilala kung sino talaga ang kanilang mga anak. Ni hindi mo kilala kung sino yung advisor niya ngayon. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung kanyang paboritong kulay. Kung pink ba, kung blue ba, yung paborito niyang kulay. Ano yung paborito niyang damit, ano yung gusto niyang isuot, ano yung gusto niyang pakinggan na mga music. Wala tayong oras sa ating mga anak. Yun ang problema din. Hindi na natin alam kung sino yung mga friends nila, kung kanino sila sumasama, kung sino yung barkada nila. Hindi na natin nasusuri yung pala na napapasama na sila sa mga gumagawa ng mga hindi maganda. At pagkatapos yung mga magulang, nagugulat na lang pag na-involve sa krimen ng kanilang mga anak. Hindi ko akalain na magagawa ng anak ko yan. Hindi niya kayang gawin yan. Hindi sila makapaniwala. Kita niyo yung mga brutal na nangyari ngayon na krimen? Puro mga 17 years old, 15 years old, pumapatay, brutal na pumapatay, gumagawa ng krimen. At yung mga magulang hindi makapaniwala na naggagawa ng anak nila yun. Bakit nangyari yun? Kasi hindi na nila kilala ang kanilang mga anak. Wala na silang oras, wala na silang time, pinabayaan na nila. Kaya napahamak ang buhay. Napakahalaga na kailangan kilala mo ang iyong mga anak. Mga magulang, bigyan nyo ng oras yung inyong mga anak.
Kilalanin nyo sila. Di ba? Ano bang hilig nila? Tingnan nyo, sino yung mga friends nila? Ano yung kanilang ginagawa? Kasi kailangan yan. Mahalaga yan. Upang sila ay mag-guide natin. Upang sila ay hindi mapariwara. Hindi mapahamak ang kanilang buhay. At kapag ang tao, mga kapatid, ay napahamak, malaki ang kapabayaan ng magulang. Lalo na kung talagang pinabayaan natin yung ating mga mahal sa buhay na magkaganon. Dahil hindi natin sila binantayan, hindi natin sila inangatan, hindi natin sila minahal. Kaya yung nanay siya ay naging careful, nakita niya, kilala niyang maigi yung kanyang anak. At sabi niya, hindi ito yung anak ko. Kaya naman dahil dun sa kanilang pagtatalo, pumunta sila sa hari upang masettle yung kanilang kaguluhan. So dito makikita mo pa lang kung ikaw si Solomon, makikita mo sino kaya dito ang nagsasabi ng totoo. Kung ikaw ang judge, sino sa dalawang to ang nagsasabi ng totoo? Pareho silang nagkiklaim eh. Ako ang nanay ng buhay, siya ang nanay ng patay. Yung kabila naman hindi, ako ang buhay, ang nanay ng buhay, siya ang nanay ng patay. So kung ikaw ang judge, paano ngayon? Of course sa inyo hindi kayo natitril. Kasi karamihan sa inyo, alam niyo ang storya. Alam ko na yung pastor, pambatang story yan eh. Pero kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yon, ikaw ang magbababa ng hatol, ano ang gagawin mo? Paano mo malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Dahil yan ang nangyayari sa mundo natin ngayon, napakahirap nang malaman kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Manonood ka lang ng balita ang dami ng fake news. Yung iba pa sa atin, yung mga lola-lola pa, laging na papaniwala. Kunwari, yung paborito nilang doktor na ganito, nag-recommend ng gamot. Di ba? Yung pala, AI lang. Alam nyo ba, nakakapagpagaling ng mga bukol-bukol. Tingnan ko maigi. Ba't iba yung ginagawa ng bibig? Pero kuhang-kuha yung boses, na-experience nyo yan. Siyempre siguro yung mga lola natin, siyempre hindi nila alam yung ganong technology. Kaya mamaya mag-order sila. Tapos pagdating doon, ang lumabas, ang dating bato ang laman. Kaya sabi ko, si mami sabi ko, Maya, pag umorder ka, check muna natin. Pakita muna natin, suriin muna. Ang dami, pag tinignan mo yung page, ang daming nag-comment. Good reviews. Pero yung pala lahat yun, sila lang din. Pag may nag-negative reviews, i-delete nila. Kasi page nila yun eh. Kita nyo yung kalokohan ng, di ba? Makabenta lang. At sinong tinatarget nila? Yung mga elders, yung mga medyo may edad na may nararamdaman sa katawan, naghahanap kung paano maibsan yung kanilang paghihirap, yung mga panghaplos, di ba? Panggamot, yung mga iinumin na makakabuti daw. Pero ang totoo, linoloko at dinadaya lang nila ang mga tao. So sa mundo nating ginagalawan ngayon, napakarami niyan. Di mo na alam kung tama ba, kung yung news ba, yung ibang mga nagpapalabas ng news, puro peke, puro mali, puro mga misleading. Kaya kailangan meron kang discernment. Lalo na kung ikaw ay hari, lalo na kung ikaw ang judge, paano mo malalaman kung sino ang nagsasabi ng tama at mali? Ng tama at ng totoo. Kaya sabi ni Solomon, para ma-resolve, kasi point number 2, sa buhay talaga merong deceit at merong truth. May kasinungalingan at may katotohanan sa buhay. At bilang Kristiyano, bilang
Mga mananampalataya sa Panginoon, kailangan alam mo kung papaano kilalanin ang pandaraya sa katotohanan. Kaya nga, in the past few weeks, lagi natin pinag-aaralan yung truth, yung salvation, si Jesus. Dahil kung naghahanap ka ng truth sa buhay mo, wala ka ng ibang kailangang hanapin pa. Hanapin mo lang si Kristo at matatagpuan mo ang katuwiran at katotohanan sa buhay mo. Kaya pinaglaanan natin yung pag-aaral na yan ng mga nakaraang linggo, yung truth, dahil napakaraming false claim. Dahil napakaraming mga maling paniniwala, maling pagkilala kay Jesus. Kaya naman sinisikap nating ituwid, ilabas ang katotohanan upang hindi tayo madaya. Hindi tayo malito. Kaya sabi ni Haring Solomon, sige, ganito. Dahil pareho kayong nagkiklaim, ikaw nagkiklaim ka rin. Sabi niya, o kumuha ng itak. Diba? Anong gagawin natin? At hatiin natin sa dalawa. At pareho nating ibigay sa mga parehong nanay na yan na umaangkin. Diba? Sana ganun din sa lupa, no? Nag-aagawan ng lupa, hati na lang tayo. Para walang gulo. So sabi niya, hatiin na lang at ibigay sa kanila para matapos. At ano sabi nung isang babae yung hindi may-ari? Sabi niya, sige! Sige, hatiin na yan! Hatiin na ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Kita nyo? Ganun talaga kapag hindi ikaw ang tunay na nagmamahal. Okay lang na mawala. Hindi ka magpapaubaya, mas di bali na lang na walang makinabang. Doon sa, kung ayaw mo akong ibigin, tatapusin na kita kaysa mapunta ka sa iba. Di ba? May nababalitaan tayong ganyan. Nung nakaraan, pulis ba yun? Na may binaril siyang, ewan ko kung nililigawan niya o nobya na niya. Nung ayaw na sa kanya. Anong ginawa niya? Rinatrap niya ng Armalite. Ganun, kung ayaw mo sa akin, hindi ka mapupunta sa akin, mas mabuti pang walang makinabang sa'yo. Tunay na pagmamahal ba yun? Ang tunay na magpagmamahal ay kayang, di ba? Ialay. Kung malaya ka lang. Ibang kanta yun? Umiiyak na lang, di ba? Sa gilid. Nag-YouTube na lang, tapos umiiyak. Sa computer shop. Pinapalaya na kita. Yung pala yun. Pinapalaya na kita. Nanginginig pa yung boses. Pero hindi tunay na pagmamahal yun yung, di bali nang walang makinabang. Tabla-tabla na to. Yun ang sabi nung isang nanay. Tabla-tabla na. Sige, payag ako. Hatiin na yan. Parang mamon lang no? Pero anong sabi ng tunay na ina? Nabagabag ang puso, sabi ng verse 26, nabagabag ang puso ng tunay na ina, ng batang buhay, at napasigaw, wag po! Wag kamahalan! Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, wag lamang ninyong patayin. Yun ang totoo. Yun ang totoong nagmamahal. Papalayain na lang kita. Masakit man sa loob ko, masakit man, ako ang totoo. Ako ang pinili. Ako ang nagmahal. Masakit man. Pero alang-alang sa ikabubuti mo, palalayain kita. Sabi ng nanay, ako ang totoong nanay, ako ang nagluwal sa kanya. Ako ang nag-ano sa tiyan ko ng 9 months, nalagaan ko siya, minahal ko siya, hanggang siya ay masilang sa akin siya nagmula.
Pero kaya ko siyang ipaubaya sa iba, alang-alang sa kaniyang kaligtasan. Kaya sabi nung hari, nung nakita niya yun yung turning point. Yung wisdom na galing sa Panginoon, nasubukan agad at sabi ni Solomon, ngayon alam ko na kung sino talaga ang totoong nanay nung sanggol. At sabi niya, ibigayan sa totoong magulang, sa totoong ina. At sabi ng Bible, nung nangyari yun mga kapatid, yun ang first kaso na nasolve ng hari. At dahil doon nakilala, dahil doon ang mga tao ay lumaki ang respeto kay Solomon bilang kanilang bagong hari, bilang kanilang batang hari, dahil nakita nila na yung wisdom na nanggaling sa Panginoon ay kumilos sa buhay ni Solomon. At dahil doon, nakapamahala siya ng tama at nailagay niya sa ayos at naging tahimik ang kaniyang kaharian. So nakita natin, sabi nung nanay, ibigay na lamang po. Handa akong mag-sacrifice para sa Kanya. Kaya yung pangatlo, Roman number 3, anong component na nakita natin dito? Anong point? The selfish and the selfless mother. Yung isa napaka-selfish. Wala siyang pakialam sa feelings ng iba. Ang importante lang yung kanyang gusto ang matupad. Sa kanyang pagiging selfish na gusto niyang matulog ng mahimbing, hindi niya namalayan, hindi niya nabantayan, na nagulungan niya na, naipit na, hanggang mamatay ang kanyang sanggol dahil sa pagiging selfish niya. Gusto niya lang matulog tulog talaga, nang hindi niya naproteksyonan yung kanyang anak at ito'y nauwi sa pagkamatay. At ang isang magulang, ina na selfless, na handang ipaubaya ang kanyang karapatan alang-alang sa proteksyon ng kanyang anak na pinakamamahal. The rightful mother was selfless. Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, makikita natin na sa buhay natin, napakahalaga na makita natin ang pagkakaiba, ang mabuti at ang masama. Makita natin sa buhay natin na tayo ay hindi selfish. I-consider natin yung feelings ng iba. Feelings ng kapitbahay natin. Kung paano natin i-treat yung mga tao sa paligid natin, sa ka-workmate natin, sa schools, sa kagrupo mo, sa ka-churchmate mo, sa kasama mo sa team, na hindi lang yung gusto mo yung mangyayari, yung magpapabuti ng kalagayan mo, ng sitwasyon, ng posisyon mo, kung hindi kailangan isaalang-alang mo rin yung iba na nakapaligid sa'yo, lalo na yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Yung pamilya mo. Because aminin mo man o hindi, yung desisyon na gagawin mo sa buhay mo ay maaapektuhan yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Yung buhay natin, it's not about feelings. It's not about what you feel, what you want. Yung nararamdaman mo sa puso, hindi, sabi ng Bible, yung puso mo ay deceitful. Yung heart mo ay mandaraya. Huwag mong sundin kung ano yung magpapasaya sa iyo. Kung hindi ang sundin mo, kung ano ang magpapalaya. Kung ano ang magpapalaya sa iyo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na hindi lang natin isipin yung ating sarili, isipin natin yung ating mahal sa buhay. Yung ating magulang na nagmamahal sa atin.
Yung ating pamilya, yung anak, yung asawa mo, yung wife mo, yung husband mo. Kung ano ang kanilang mararamdaman kung gagawa ka ng desisyon na ikakapahamak mo, maapektuhan yung mga tao na nagmamahal sa iyo. Kaya nga ito yung challenge sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Close na tayo dito. No? Sa action, sa choices, at sa behavior, lagi nating tatandaan, may impact ito sa mga tao na nagmamahal sa atin. Huwag tayong maging careless. Isipin natin lagi may mga apektuhan, may madadamay. Katulad ng babae, matupad lang kung ano ang kanyang gusto. Di bali nang dayain niya ang iba, di bali nang lokohin niya ng iba. Ayaw ng Panginoon nun. Gusto ng Diyos mamuhay tayo sa katuwiran. Oo, nagkakamali tayo. Nabibigo tayo, tao lang tayo. Pero dapat harapin natin kung ano yung pagkakamali na nagawa. Huwag nating takbuhan. Huwag nating ipasa sa iba. Harapin natin yung responsibility, yung consequences. At sa grace at sa tulong ng Panginoon, kung tayo'y mananatili sa Kanya, kung ano man yung namatay sa life natin, tandaan natin to kayang buhayin muli ng Panginoon. Kayang ibalik natin, kayang ibalik muli ni Lord kung ano man yung nawala. At hindi lang niya ibabalik, dadagdagan pa ni Lord kung anong nawala sa iyo. Instead na takasan yung issue, instead na iwasan, instead na ipapasan sa iba, yung issues natin, harapin natin. Dahil sabi ni Lord, kaya nating lagpasan ang lahat. Kung hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, kung lalapit tayo sa Kanya, kung magpapakumbaba tayo sa Diyos, ang Panginoon hindi magdadalawang isip na tayo ay tulungan. Kung magpapakumbaba tayo sa Panginoon, kaya tayong baguhin ng Diyos. Ano man yung feelings na alam mo na hindi tama. Ano mang feelings na alam mong hindi totoo. Ano mang feelings na alam mong hindi pa panahon. Kayang baguhin ng Panginoon yan kung ikaw ay lalapit at magpapakumbaba sa Kanya. At papalitan ni Lord yung heart natin, ang puso na handang makinig, handang sumunod sa Kanyang banal na salita. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.